Alam niyo po, gaya ng aking nabanggit, isang napaka-espesyal na pagkakataon na tayo po ay nandito ngayon, nagkakasama-sama para magdiwang po ng kaarawan o ng Pasko. Ano man yung ating dala bago tayo pumasok dito, naniniwala po ako may pagpapalang ibibigay ang Panginoon sa atin bago tayo umuwi. Alam niyo po, bilang isang pamilya, pagka ganitong dumarating ang okasyon na ito, pinakamasarap para sa atin yung nagdiriwang tayo na kasama natin yung ating pamilya. Totoo ba yan? Kung meron mang pinakamasarap na pagdiriwang ng Pasko, yung kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. At kung meron namang pinakamalungkot na pagdiriwang, yung magkakahiwalay ang pamilya. Alam niyo po, kung meron mang pinakamalungkot na pagdiriwang ng Pasko, yung Pasko na magkakagalit ang pamilya. Totoo po ba? May mga pagkakataon, Pasko na pero yung mga miyembro ng pamilya magkakalayo pa rin. Meron pa ring mga bit-bit sa kanilang puso, meron pa ring mga samaan ng loob. Alam niyo po, kung meron mang pinakamalungkot na pagdiriwang ng Pasko, hindi mo alam. Yung Pasko, hindi mo alam kung kanino ka sasama. Sa tatay mo ba o sa nanay mo? Alam niyo po, bakit nangyayari yung ganon sa isang pamilya na dapat yung pagdiriwang ng Pasko ay mapuno ng saya pero napupuno ng lungkot? Alam niyo po, bakit napupuno ng lungkot ang Pasko ng isang pamilya? Una, mas napopokus doon sa material na bagay kaysa i-enjoy ang presence ng bawat isa. Totoo po ba yan? Alam niyo po, pag namali ka ng focus sa pagdiriwang ng Pasko, hindi mo may enjoy ang Pasko. Pag namali ka ng mas dapat pahalagahan sa pagdiriwang ng Pasko, hindi mo may enjoy ang Pasko. At pag namali ka ng dapat bigyan ng pansin o yung mas dapat mong bigyan ng pansin, hindi mo may enjoy ang araw ng Pasko. What's the point? Una, tandaan nyo po, hindi kayang palitan ng anumang material na saya yung kasama mo ngayon ang pamilya mo. Totoo pa ba yun? Higit na mas masarap ipagdiwang ang Pasko na kasama mo yung pamilya mo kaysa ano pa mang material na bagay. At sino po naniniwala, masaya na yung may pinagsasaluhan o may pagsasaluhan sa hapag, pero mas masaya yung may pagkain na kayo kasama mo pa pamilya mo. Totoo ba ba yan? Masaya na yung may maayos na isusuot, pero mas masaya yung may maayos ka ng isusuot, kasama mo pa yung pamilya mo. At sino po naniniwala, masaya na yung marami kang pangregalo, pero mas masaya yung marami ka ng pangregalo, kasama mo pa yung pamilya mo. Kasi nga ito ang totoo, wala pong masarap na pagkain na pwedeng pumalit sa sayang dala ng magkakasamang pamilya. Totoo po ba yan? Ang hirap kumain, alam niyo po, ang hirap kumain kahit masarap yung kakainin mo na magkakahiwalay kayo ng pamilya. Walang masarap na pagkain na pwedeng pumalit sa saya na kasama ang pamilya. And at the same time, wala pong magagarang damit ang pwedeng pumalit sa sayang dala ng pamilyang magkakasama eh. At ito po ang totoo, walang magagarbong regalo ang pwedeng pumalit sa saya na kasama mo ang pamilya mo ngayong Pasko. So bago mo ibigay ang best effort mo para doon sa masarap na handa ngayong Pasko, give the best effort na makasama ang pamilya mo. Bago mo ibigay ang best effort para sa magarang isusuot ngayong Pasko, give the best effort na makasama mo muna ngayon ang pamilya mo. At bago mo ibigay yung best effort para sa magagarbong pangregalo, give the best effort para makasama ang pamilya mo ngayon. Ikalawa, lahat po ng material na bagay, tandaan nyo, pwedeng palitan pag nawala, pero ang pamilya, hindi na pag nawala na. Anong ibig sabihin nito? Sino po aminado? Iba pa rin ang saya ng Paskong kasama mo, mga magulang mo eh.
Sa mga anak, sino rito aminado? Iba pa rin ang Pasko na kasama mo magulang mo. Kahit na may pamilya ka na, kahit na malaki ka na, professional ka na, kahit na ano pa sitwasyon mo bilang anak, sino po naniniwala, iba pa rin ang saya pagkasama mo magulang mo. At dito po, sa mga asawa, sino masaya? Nakasama mo asawa mo ngayon? Alam niyo po, iba pa rin ang Pasko na kasama mo ang asawa mo. Totoo po ba? At sa mga magulang, lalo na sa mga magulang, iba pa rin ang pagdiriwang ng Pasko na kasama mo ang mga anak mo, na nasa tabi mo ang mga anak mo. At maging sa mga magkakapatid, iba pa rin ang saya pagkasama mo ngayong Pasko ang iyong mga kapatid. Alam niyo po, again, iba ang saya ng Pasko pag ang pamilya nasa tabi mo. Iba ang saya ng Pasko kapag kayong mga mahal mo sa buhay nasa piling mo. Kasi nga ito po ang totoo. Hindi sa lahat ng Pasko makakasama mo magulang mo. Totoo po ba yan? Sino aminado? Nung nagdaang Pasko kasama mo magulang mo pero ngayon hindi mo na pala makakasama. Sino mag-aakala na nung nakaraang Pasko buo pa kayo, kumpleto pa kayo, pero ngayon may kulang na. Again, hindi lahat ng Pasko makakasama mo magulang mo. Hindi lahat ng Pasko makakasama mo asawa mo. Hindi lahat ng Pasko makakasama mo mga anak mo o ang mga kapatid mo. Kaya nga, napaka-importante na maging malinaw sa atin, lahat ng mga material na bagay pwede mong palitan. Pero ang pamilya pag nawala na, hindi mo na mapapalitan. Kaya nga, tandaan niyo po, sa mga anak, sa bawat Pasko may magulang ka pa, i-enjoy mo yung araw na to kasama yung magulang mo. Bago mo i-enjoy kasama ang ibang tao, i-enjoy mo muna kasama ang magulang mo. Sa mga asawa po, bago mo i-enjoy ang Pasko kasama ang ibang tao, i-enjoy mo muna kasama ang asawa mo. At sa mga magulang, bago mo i-enjoy ang Pasko kasama ang ibang tao, i-enjoy mo muna kasama ang iyong mga anak. Alam niyo po, another thing, bakit may mga tao dapat ma-enjoy ang araw na ito, hindi nila ma-enjoy. Hindi na nagiging maingat sa mga binibitawang pananalita sa bawat miyembro po ng pamilya. Totoo po ba may mga kamag-anak na uuna munang magsalita bago mag-isip? Totoo po ba yan? May mga tao, may mga kamag-anak na uuna munang magsalita bago mag-isip. May mga kamag-anak, hindi na nag-iisip kung makakasakit ba o hindi yung kanyang sasabihin sa kanyang kamag-anak. Pansinin nyo, bakit yung iba ayaw nang umattend ng mga family reunion, ng mga gatherings ng mga family? Kasi nga, ang maririnig mo ron, ang taba mo ngayon. Totoo po ba? Madalas, ganun yung karaniwang naririnig. Madalas, madidinig mo doon, wala ka pa bang asawa? Alam niyo po, sometimes, hindi natin naiisip yung sasabihin natin sobrang makakasakit sa ibang tao. Minsan makakarinig ka pa, hanggang ngayon ba wala ka pang trabaho? Hanggang ngayon ba wala ka pang boyfriend? Wala ka pang girlfriend? Hanggang ngayon ba wala ka pang anak? Wherein pa, alam niyo po, wala naman tayong pakialam at hindi natin dapat pakialaman yung dapat na shape o yung gustong shape ng katawan ng isang tao eh. Totoo ba yun? Kung iyon yung gusto niyang hugis ng kanyang katawan, dapat din na natin pinakikialaman. And where in fact, wala naman tayong pakialam kung kailan ba gustong mag-asawa ng isang tao o kung gusto pa ba niya na mag-asawa. At the same time, wala tayong pakialam at hindi natin dapat pakialam kung ano ba yung gustong takbuhin karir ng isang tao. Dapat marunong tayong rumispeto, kamag-anak man natin ito o hindi, dapat marunong tayong rumispeto at higit sa lahat, dapat maingat tayo sa binibitawang salita natin sa kapwa natin. Lalo na kamag-anak natin, kapamilya natin. Kung meron mang dapat na pinakamaingat sa pagbibitaw ng salita o binibitawang salita sa isang tao, yung pamilya yon. Kasi gaya po nung madalas na itinuturo ko, iba ang sakit kapag ang salita na hindi maganda nanggaling sa pamilya. Alam niyo po, sa magulang, wag mo namang i-timing sa araw ng Pasko
saka mo pa sesermonan yung mga anak mo. Nasaan yung mga anak? Di ba? Ito yung isa sa inyong mga kasama sa mga wishlist na sana kahit itong Pasko man lang na ito, hindi tayo masermonan ng magulang. Alam niyo po, sa mga biyanan, wag mo namang i-timing na ngayon lang kayo magkikita ng manugang mo, saka mo pa sisitahin. Alam niyo po, again, sa mga asawa, lalo na yung asawang babae, sa mga asawang babae, wag naman Paskong Pasko, babalikan mo pa yung pagkakamali ng asawa mo buong taon. Alam niyo po, minsan, hindi tayo nagiging maingat na Paskong Pasko, yung mga magulang sinesermonan yung anak eh. Paskong Pasko, yung mga biyanan, sinisita yung mga manugang, yung mga asawa, again, yung mga asawang babae, Paskong Pasko, binabalikan yung mga pagkukulang ng asawa eh. At sa mga kapatid, wag namang Paskong Pasko, saka mo pa sisingilin yung kapatid mo. Ikalawa, alam niyo po, ang Pasko dapat pagtanaw sa magandang hinaharap at hindi pagbabalik doon sa masakit na nakaraan. Sino po aminado as a family? May mga sakit na naranasan tayo sa loob ng ating pamilya. Totoo po ba yan? Sino rito aminado? Nasaktan na nung kanyang magulang. Nasaktan na nung kanyang anak. Nasaktan na ng kanyang kapatid. Nasaktan na ng kanyang asawa. Alam niyo po, isa sa reality ng buhay. There are times na kahit anong ingat natin, minsan nasasaktan natin yung mga mahal natin sa buhay. Emotionally, psychologically, verbally. Sometimes, hindi natin maiwasan makapanakit. Alam niyo po, sino naniniwala, kung meron mang hindi dapat maging bahagi ng pagdiriwang ngayong Pasko, yung pagbabalik sa nakaraang mali. Dapat ngayong Pasko, wala tayong ginagawa na pagbabalik pa doon sa nakaraang mali. Kasi nga ang Panginoon, alam niyo yung pinakatunay na essence na pagdating ng Panginoong Jesus, pakikipag-reconcile niya yon sa sangkatauhan. Dahil doon sa nagawang kasalanan ng sangkatauhan, naihiwalay ang tao sa Diyos, pero dumating ang Pasko para sa isang pinakamagandang reconciliation sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya nga dapat, kung ang Diyos nagpatawad, kung ang Diyos gusto niyang mabuo ang relasyon natin sa Kanya, how much more dapat ang ating mga mahal sa buhay? Mas dapat nating naisin na mabuo yung relasyon natin sa ating pamilya. Dapat ngayong Pasko, wala nang pagbabalik doon sa mga nakaraang mali. Kung meron mang hindi dapat maging bahagi ng pagdiriwang ng Pasko, hindi lang yung pagbabalik doon sa mga nagawang mali sa nakaraan, maging yung pagbalik doon sa mga nasabing mali. Dapat ngayong Pasko, wala nang mga sumbatan. Yung mag-asawa, yung sumbat sa kanyang asawa, dapat wala nang ganon. Sa mga magmagulang, dapat wala nang ganong sumbatan. Sa mga magkakapatid, dapat wala nang sumbatan. At sino po naniniwala, kung meron mang hindi dapat maging bahagi ng pagdiriwang ng Pasko, yung pagbabalik doon sa mga naibintang na mali. What's the point? Sa halip na balikan mo yung mga nagawa sa iyong mali, balikan mo na lang kahit yung maliit na mga nagawang tama sa iyo. Kung may nagawa mang mali sa iyo ang magulang mo, balikan mo na lang yung mga nagawa niyang tama at maganda sa iyo. Kung may nagawa mang mali sa iyo ang asawa mo, ang tingnan mo na lang yung mga nagawa niyang maganda sa iyo. Yung kapatid mo, kung may nagawa mang mali sa iyo, tingnan mo na lang yung nagawa niyang maganda sa iyo. Sa halip na balikan yung mga nasabi sa iyong mali, balikan mo na lang din kahit yung simple, pero magagandang nasabi niya sa iyo. Sometimes, may mga tinanggap tayong hindi magandang salita sa ating pamilya. But again, sa halip na balikan mo pa yon, balikan mo na lang yung kahit na simpleng magandang bagay na nasabi niya sa iyo. At sa halip na balikan mo pa, yung mga naibintang na hindi tama sa iyo, balikan mo na lang o pagpapatawad na lang ang iyong ipagkaloob. Sino po naniniwala? Alam niyo po,
Ang Pasko dapat season ito ng paglalapit ng pamilya. Totoo po ba yan? Ang Pasko dapat season ito ng mas pagkakasundo ng pamilya. At ang Pasko dapat season ng mas pagmamahal ng pamilya. Kasi kapag tinanggal mo yung pagmamahal sa Pasko, alam niyo po, sa halip may enjoy natin ito, hindi natin ito may enjoy. Yung paglalapit sa ating pamilya, yung pakikipagkasundo sa ating pamilya, hindi mo may enjoy. And another reason, bakit may mga tao sa halip na dapat ito ay ma-enjoy, ikatlo, mas ginugusto pang balikan yung sakit ng nakaraan sa pamilya kaysa lumimot. Totoo po ba isa sa mga dahilan bakit malungkot ang Pasko ng pamilya? Dahil sa ayaw bitawan o kalimutang pagkakamali. Sa ayaw at sa gusto nyo po, walang perpektong pamilya. Walang perpektong magulang, walang perpektong asawa, walang perpektong anak, walang perpektong kapatid. There are some point ng buhay o ng journey ng family na mayroong magkakamali sa isa't isa. At dapat malinaw sa atin to na mas maganda na mas matutunan na lang nating bumitaw doon sa mga nagawang pagkakamali sa atin. Dahil hanggat ayaw nating bumitaw sa sakit ng nakaraan, hindi naman magiging masaya ang Pasko at ang pamilya mo. Lahat ng ayaw bumitaw doon sa nakaraan, sa sakit ng nakaraan, hindi sasaya ang Pasko at ang pamilya. Hindi naman talaga magiging masaya ang Pasko ng pamilya hanggat may ayaw magpatawad sa pamilya. What does it mean? Una, hindi mo pwedeng ihiwalay sa saya ng Pasko, again, ang pagpapatawad. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa saya ng Pasko yung pagbitaw sa mga hinanakit sa puso mo. Kailangan mong bitawan. Ano mang hinanakit meron ngayon sa puso mo. Mas maraming space, tandaan niyo po, mas maraming space ng pagpapatawad sa puso mo, mas nababawasan yung space para sa galit. Mas maraming space ng pagpapatawad sa puso mo, mas nababawasan ng lungkot sa puso mo. Anong pinapakita nito? Wala namang magpapasaya sa Pasko ng pamilya kung hindi pamilya rin. Tandaan niyo po, wala namang magpapasaya o magpapagaan sa Pasko ng pamilya kung hindi pamilya din eh. At wala namang magpapabuo ng Pasko ng pamilya kung hindi pamilya din. Ikalawa, hindi mo pwedeng ihiwalay sa saya ng Pasko ang pagbibigay ng oras sa pamilya. Sino po aminado? Again, iba ang saya pag pamilya mo naglaan talaga ng oras para sa'yo, lalo na ngayong Pasko. Sino po masaya? Nasa tabi mo ngayon ang pamilya mo. At sino po aminado? Bilang magulang, iba ang saya pag ang anak mo naalala ka ng Pasko. Pero iba rin ang lungkot pag yung anak mo nakalimutan ka ngayong Pasko. Totoo po ba yan? At sino aminado? Iba ang saya pag naalala ka ng magulang mo ngayong Pasko. At iba rin ang lungkot pag nakalimutan ka. And that is a reality in our journey bilang isang pamilya. Na hindi mo talaga pwedeng ihiwalay ang saya doon sa mga panahon na kayang ibigay sa'yo o ibinibigay sa'yo ng iyong pamilya. Kasi nga ito po ang totoo. Bawat panahon na ibinibigay natin sa ating pamilya, hindi ka lang nagbibigay ng panahon kung hindi nagbibigay ka ng pagmamahal. Bawat panahon na ibinibigay natin sa ating pamilya, hindi ka lang nagbibigay ng panahon kung hindi nagbibigay ka ng pagrespeto. At bawat panahon na binibigay natin sa ating pamilya, hindi ka lang nagbibigay ng panahon kung hindi nagbibigay ka ng bahagi ng buhay mo. Bawat panahon na binibigay mo sa iyong pamilya, sa magulang mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, part yan ng buhay mo. Hindi ka nagbibigay ng wala lang. Nagbigay ka sa kanya ng oras, kasama nun yung panahon o yung
buhay, bahagi ng buhay mo. Wala tayong ibinibigay sa isang tao, lalo na panahon natin, nang hindi nababawas sa panahon ng buhay natin. Alam niyo po, bawat panahon na ibinibigay natin sa ating pamilya, hindi lang tayo nagbibigay ng panahon, nagbibigay ka ng saya. Yung binibigay mong panahon sa iyong magulang, binibigyan mo siya ng pagmamahal, binibigyan mo siya ng pagrespeto, binibigyan mo siya ng parte ng buhay mo, binibigyan mo siya ng saya sa buhay mo. Ganong kahalaga na itong araw ng Pasko, may panahon tayo para sa pamilya natin. May oras tayo para sa magulang natin. May oras tayo para sa mga anak natin. May oras tayo para sa ating asawa. Now, ang tanong, ano ba gustong ipaalala ng Pasko sa atin? What Christmas reminds us? Unang-una, Christmas reminds us that we as a family should learn that the wisest thing to do in life is to seek Jesus. Sino po pamilyar doon sa kwento ng mga pantas? Alam niyo po, sino naniniwala? Kung meron man pinakamatalinong hakbang ang pamilya, yung sama-samang hanapin ang Panginoon. Naniniwala po kayo doon? Kung meron mang pinakamatalinong hakbang ang isang pamilya, yung sama-samang hanapin ang Panginoon. At sino po naniniwala, pinaka-worth na magagawa ng pamilya, yung sama-samang hanapin ang Panginoon. At the same time, sino naniniwala, kung meron mang pinaka-meaningful na magagawa ang pamilya, yung sama-samang hanapin ang Panginoon. Pansinin niyo ang sabi doon sa Matthew chapter 2 verses 1 and 2, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Now, ang tanong, bakit ba sinasabi natin na ang paghahanap sa Panginoon ang pinaka-word, pinaka-matalino, pinaka-meaningful na magagawa ng isang pamilya? Una, alam niyo po, mas tumatatag ang pamilyang sama-sama sa pagsamba sa Panginoon. Sa ayaw at sa gusto mong paniwalaan, ito yung totoo. Mas tumatatag ang pamilya na sama-samang sumasamba sa Panginoon. Mas matatag ang pamilyang sama-sama sa pagtungo sa gawain ng Panginoon. Mas matatag ang pamilyang naglilingkod sa Panginoon. At mas matatag ang pamilyang sama-samang nagbibigay honor sa Panginoon. What's the point? According to some research, mas maliit ang chance, ito po, tandaan nyo sa mga mag-asawa, according to some research, mas maliit ang chance na maghiwalay ang mag-asawa na laging magkasama na sumasamba sa Panginoon. Scientifically, pinag-aralan nila, bakit may mga mag-asawa, hindi sila basta-basta nasisira. Nakita nila, isa sa mga pinakadahilan o malalim na dahilan, yung sama-sama o yung magkasamang pagsamba ng mag-asawa sa Panginoon. Yung sama-sama o yung magkasama nilang pagtungo sa gawain ng Panginoon. Lalo na yung magkasamang naglilingkod sa Panginoon. And according to some research, lumalabas na yung pamilya na matatag at nananatiling buo, ito yung pamilya na magkakasamang sumasamba sa Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Tandaan niyo po, huwag kang umasa na tatatag ang pagsasama ninyong mag-asawa kung yung para sa Panginoon, sa pagsamba lang sa Panginoon, hindi kayo magkaisa. Huwag kang umasa na tatatag ang inyong pamilya na kung sa Panginoon o yung sa gawain lang ng Panginoon, hindi kayo magkaisa. Hindi mo mapag-isa. Lalo na sa mga head of the family, sa mga tatay, tandaan nyo po, huwag kang papayag na yung anak mo
nasa sa bahay lang at hindi magawang pumunta sa Panginoon, hindi magawa na i-honor, bigyan ng panahon ang Panginoon. Kung ikaw ay lalaki, tayuan mo ang pagiging tatay sa iyong tahanan. Again, yung ginamit ng Panginoon para hanapin siya, hindi po ito simpleng mga tao, matatalino tong tao, mga pantas. Hindi nagkataon na sila yung ginamit ng Panginoon para makasama doon sa kwento ng Pasko. Ginamit sila ng Panginoon para ipakita that the wisest thing to do, lalo na ng isang pamilya, yung hanapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Now, again, ang hirap umasa ng katatagan ng isang tahanan na hindi kayang magkaisa para sa Panginoon. Kaya nga dapat, again, sa mga magulang, huwag kang makontento na nandito ka, malapit ang relasyon mo sa Panginoon, pero yung mga anak mo, napakalayo sa Panginoon. Sa mga asawa, huwag kang makontento na ang lapit-lapit ng loob mo sa Panginoon, na kapag lilingkod ka, pero yung asawa mo ang layo sa Panginoon. Ikalawa, alam niyo po, isa sa mga ipinapakita rito sa atin ng Panginoon, bakit napakatalino ang paghahanap sa Panginoon, mas naiingatan ng pamilya na sama-samang naghahanap sa Panginoon. Sino po naniniwala? Kung meron mang pinakagustong masira ang dyablo, yung pamilya. Naniniwala po kayo doon? Kung meron mang gusto ang dyablo na masira, magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay, yung pamilya yon. Alam niyo po, gaya nung akin nabanggit, ito yung reality eh. Kung meron mang gustong makitang napapahamak ng dyablo, yung pamilya yon. What's the point? Ang daming mga decisions na pwedeng ikapahamak ng pamilya. Ang daming mga choices, ang daming mga hakbang, at walang ibang makapag-iingat sa mga maling choices, mga maling decision, sa mga maling hakbang na pwedeng ikapahamak ng pamilya maliban ang kamay ng Diyos. Dapat malinaw sa atin yon. Ito lang yung talagang kayang mag-ingat sa isang pamilya, yung kamay ng Diyos. Again, yung mga wise men from the east, kung saan pinapalagay ng mga Bible scholars na lugar ito ng Babylonia o ng Iraq sa ating modern times, naglakbay ng napakahabang panahon, napakahabang paglalakbay ang kanilang ginawa, pero iningatan sila ng Diyos mula doon sa kanilang pagtungo hanggang sa pagbabalik nila. Ginaid sila ng Panginoon. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, mula simula, kayang ingatan ng Diyos ang katatagan ng pamilya mo. Sino naniniwala? Mula pa lang nang buuin mo ang pamilya mo, kaya natong patatagin o ingatan ng Diyos. Sino po naniniwala sa pagpapatuloy nyo sa inyong pamilya, kaya itong ingatan ng Diyos? At sino po naniniwala hanggang sa huli, kayang ingatan ng Diyos ang pamilya mo? Na ito ay manatiling buo. At sino po naniniwala kung meron mang pinakamagandang regalo tayo na maibibigay sa Diyos, isang buong pamilya? Totoo po ba yan? Kung ang pamilya na meron ka ay regalo ng Diyos sa iyo, dapat alam mo kung papaanong iregalo sa Diyos ang pamilya na yan. At iyan ay walang iba kung hindi ang panatiliin na buo ang pamilya na meron ka. Ayan, kailangan natin na sama-samang hanapin ang Panginoon para sa isang matatag na pamilya. Ikalawa, Christmas reminds us that we as a family should protect each other. Matthew chapter 1 verse 19, eto po yung kwento. Ang sabi diyan,
Meron tayong to. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Sino po naniniwala? Kasama sa gustong ipaalala sa atin ng Pasko, dapat pamilya ang nag-iingat sa isa't isa. Naniniwala po kayo doon? Dapat pamilya ang nag-iingat sa isa't isa. Kasama sa gustong ipaalala sa atin ng Pasko, dapat pamilya ang kanlungan ng bawat isa. At kasama sa gustong ipaalala sa atin ng Pasko, dapat pamilya ang unang-unang nagtatanggol sa miyembro ng pamilya. Pansinin niyo si Joseph, nang malaman niyang nagdadalang tao ang Birheng Maria sa pamamagitan ng Holy Spirit, ano naging pasyan niya? Iiwanan niya sana ito ng lihim, hindi para abandonahin, kung hindi para proteksyonan. What's the point? Gaya po ng ipinakita ni Joseph, mas matimbang dapat ang intensyon o yung interest ng pamilya kaysa pansariling interes. Sa paggamit ba ng panahon na meron ka, mas nangingibabaw ba yung interes ng pamilya mo o kaysa personal mong interes? Sa pagpapala na meron ka, nauuna ba yung interes ng pamilya mo o yung interes mo bago mo pagpalain ang pagulang mo, ang asawa mo, ang mga anak mo? Sa mga pagkakataon ba na ibinibigay ng Diyos sa iyo, nauuna ba interest ng pamilya mo kaysa interest mo? Bakit? Tandaan niyo po, walang kwenta anumang pagkakataon na nagkaroon tayo sa buhay nang naiwan, napabayaan ang pamilya. Walang kwenta anumang yaman na na-acquired mo dito sa mundo nang nasira ang pamilya mo. Walang kwenta. Anumang mga nagawa mo, naabot mo, narating mo, nang naiwan ang pamilya mo. Nakalimutan mo ang pamilya mo. Another thing, gaya ng ipinakita ni Joseph, kahit anong tindi ng pagsubok sa pamilya, intindihin ito at di iiwan. Kasama sa mga pinapaalala sa atin ng Pasko, tsak na magkakaroon ng mga differences, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya. Pero si Joseph, ang pinakita niya, sa halip na iwanan niya yung kanyang mag-ina, inintindi niya. Sino po naniniwala? Mas malalim ang pagsubok sa pamilya, dapat mas malalim din ang pag-intindi sa isa't isa. Naniniwala po kayo doon? Lumalalim man yung hindi pagkakaunawaan, dapat mas lumalalim ang pag-intindi natin sa isa't isa. Mas malalim ang pagsubok sa pamilya, mas malalim ang pagtanggap sa isa't isa. At mas malalim ang pagsubok sa pamilya, mas malalim ang pagkapit dapat sa isa't isa. Habang lumalalim yung mga pagsubok, yung mga hindi pagkakaunawaan, dapat mas lumalalim ang pag-intindi, mas lumalalim ang pagtanggap, mas lumalalim ang pagkapit sa isa't isa. Hindi dapat na may pagsubok lang na pinagdaanan ng pamilya, iiwan mo na ang pamilya mo. Hindi dapat na meron lang kayong hindi pinagkaunawaan, ang desisyon nyo maghiwalay kagad. No. Hindi dapat ganon ang nagiging response natin sa mga pagsubok at hindi pagkakaintindihan. Hindi dapat na maging dahilan ng pagtalikod sa pamilya ang anumang pagsubok. Hindi dapat na maging dahilan ng paghihiwalay sa pamilya o ng pamilya ang anumang pagsubok. Dahil ang pamilya dinisenyo na manatiling buo kahit pa may pagsubok. Ang pamilya ay dinisenyo na buo o manatiling buo kahit pa may pinagdaraanan. Dapat malinaw sa atin to. Ikaw na inilagay ng Diyos sa pamilya na yan,
unang-una kang nagpoprotekta sa pamilya mo. Kahit may pagsubok, mas nag-iintindihan, mas nagmamahalan, mas kumakapit sa isa't isa. And finally, what Christmas reminds us, we as a family should stay together. Matthew chapter 2, verse 11, sabi doon, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inahandog din nila sa kanya ang mga dalalang ginto, insenso at mira. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakagustong ipaalala sa atin ng Pasko, panatiliing magkakasama ang pamilya. Panatiliing buo ang pamilya. Kasi nga, pag tiningnan mo, may tatlong mukha ng pamilya na makikita ka. Una, pamilyang magkakasama at nananatili ang ugnayan ng mga puso. Ito yung isang mukha ng pamilya, yung magkakasama sila at magkakaugnay ang kanilang mga puso. Ikalawa, pamilyang magkakalayo pero nananatiling ang ugnayan ng kanilang mga puso. Ito yung physically magkakalayo man pero sa puso nila magkakaugnay pa rin sila. At ikatlong mukha ng pamilya, pinakamalungkot na mukha ng isang pamilya, pamilyang magkakasama pero wala nang ugnayan ang mga puso. At itong ikatlong muka ng pamilya, ito yung gustong gamutin ng mensahe ng Pasko. What does it mean? Una, pag nawala na ang ugnayan ng mga puso, isang araw, gugustuhin nyo na rin magkalayo-layo. Alam niyo po, pag nawala na yung ugnayan ng puso, ng mag-asawa, ng magmagulang, ng magkapatid, isang araw gugustuhin nyo na rin na magkalayo physically. Sino po naniniwala? Pag hindi na connected ang puso ng pamilya sa isa't isa, maging yung mga gusto nila, hindi na rin magiging connected. Totoo po ba yan? Pag hindi na connected ang puso niyo sa isa't isa, kahit magkakasama pa kayo, yung mga gusto niyo hindi na rin magiging connected. Magkakaiba-iba na gusto niyo sa buhay. At sino po naniniwala, pag hindi na connected ang puso ng isa't isa sa pamilya, yung mga plano niyo hindi na rin magiging connected. Magkakaroon na kayo ng kanya-kanyang plano. At sino po naniniwala, pag hindi na connected ang puso niyo sa isa't isa, isang araw, maging yung mga nakapagpapasaya sa inyo, magkakaiba-iba na rin. Iba na yung magpapasaya sa iyo, iba na yung magpapasaya sa kanila, magkakahiwa-hiwalay na hindi lang ang inyong mga puso, maging ang mga plano nyo, yung mga gusto nyo, yung mga makapagpapasaya sa inyo. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Alam nyo po, mas malalim pa talaga dahilan bakit iba-iba na gusto ninyo sa loob ng pamilya. Minsan, mas malalim pa talaga ang dahilan bakit magkakaiba na ang plano nyo sa loob ng pamilya. At minsan, mas malalim pa talaga ang dahilan bakit magkakaiba na ang nagpapasaya sa inyo. At yung malalim na dahilan na yon, nagkalayo-layo na ang puso ng pamilya sa isa't isa. Ikalawa, pag nawala na ugnayan ng mga puso sa isa't isa, isang araw kahit gustuhin nyo pa, mawawala na saya ng pamilya. Yung pamilya na hindi na magkakaugnay ang puso, kahit gustuhin pa, hindi na rin sumasaya. Alam niyo po, pag nagkalayo na ang puso ninyong mag-asawa, kahit gustuhin nyo pa, hindi nasasaya pagsasama nyo. Pag nagkalayo na ang puso ng magulang sa anak at yung anak sa magulang, kahit gustuhin nyo pa, hindi nasasaya ang tahanan nyo.
At pag nagkalayo na puso ng magkakapatid sa isa't isa, kahit gustuhin nyo pa, hindi nasasaya ang kapatiran nyo. Anong pinapakita nito? Bilang asawa, kung meron mang hindi ka dapat tanggalin para sa asawa mo, yung pagmamahal mo sa asawa mo. Bilang magulang, kung meron ka mang hindi dapat tanggalin para sa anak mo, yung pagmamahal para sa mga anak mo. At bilang anak, kung meron ka mang hindi dapat tanggalin para sa magulang mo, yung pagmamahal sa magulang mo. At bilang kapatid, kung meron ka mang hindi dapat tanggalin para sa mga kapatid mo, yung pagmamahal para sa mga kapatid mo. Ang Pasko po ay hindi lang isang okasyon na dapat ipagdiwang. Ang Pasko ay pagpapaalala sa atin na ang pinakamatalinong hakbang na dapat na gawin ng isang pamilya, hanapin ang Panginoon sama-sama. Ang Pasko ay pagpapaalala din sa atin na kung meron mang unang-unang dapat nagpuprotekta sa kanyang pamilya niya. At ang Pasko ay nagpapaalala sa atin na dapat piliin natin lagi na mag-stay na buo ang pamilya natin. Piliin natin lagi na kahit ano pa ang pinagdaraanan ng pamilya, piliin natin na manatiling buo ang pamilya na regalo ng Diyos sa atin. So church, sa lahat po ng nakakarinig ng mensaheng ito, bilang asawa, pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa asawa mo ngayong Pasko, manatili ka sa kanyang tabi at sa inyong marriage. Bilang magulang, pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong mga anak ngayong Pasko, manatili kayong buo na mag-asawa hanggang sa huli. At bilang pamilya, pinakamagandang regalo na maibibigay niyo sa Diyos bilang pamilya, manatili kayo na buo. So church, ang ganda ng mensahe, bakit may Pasko at bakit may pamilya. Huwag nating hayaan na masira, mawala, magkawatak-watak ang pamilya na dinisenyo ng Diyos na buo at manatiling buo hanggang sa huli. Sino po rito gusto niya hanggang sa huli buo ang pamilya niya? Sino po rito hanggang sa huli gusto niya yung asawa na meron siya, yun na yung kasama niya hanggang sa umuwi siya sa Panginoon? At sino po rito gusto niya lahat ng anak niya magkakasundo? Again, ang ganda ng dahilan bakit may Pasko.